Okay, magandang tanghali sa ating lahat, mga ginigilig kong mga kapatid at sa ating mga taga-subaybay sa panutuntunang ito. Magandang tanghali sa ating lahat at purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Pagpatuloy na natin. Ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito, utos ng Diyos na sumampalataya kay Kristo. No? May nagsasabing sumampalataya lang, hindi nila alam yun ay utos ng ating Panginoon Diyos. Okay, magpatuloy natin sa John chapter 6 verse 28. Ang mga Parisiyano o mga pinuno ng mga Hudyo ay nagtanong kay Kristo Jesus. Sabi nila, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? So, ano yung dapat naming gawin? Ano ba yung utos ng Diyos na aming gagawin? Yan ang ibig sabihin niya. Ulitin natin, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Yan yung tanong nila kay Kristo Jesus. At ang ating Panginoong Kristo sa John chapter 6 verse 29, ito ang kanyang sagot. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino yung sinugo niya? Ang ating Panginoong Kristo, no? Tugon ni Jesus. So, utos pala ng Diyos na tayo'y sumampalataya sa kanyang anak. Hindi yung basta yung sumampalataya lang, kundi ito'y utos na tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Okay? Pagpatuloy natin sa John 3:16. Okay, bakit inuutos ng Panginoon Diyos na sumampalataya kay Kristo Jesus sa kanyang anak, sa kanyang isinugo? Sa John 3:16 sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun pala ang dahilan kung bakit inuutos ng Diyos Ama na tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat sa mamamagitan ni Kristo Jesus ay hindi tayo mapahamak. No? Maraming bagay na pwede tayong mapahamak. Pero ang higit sa lahat, yung tayo'y mapahamak sa pangalawang kamatayan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya inuutos niya na ang Diyos ay inuutos niya na tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo Jesus pala ang pag-asa natin para hindi tayo mapahamak, bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi nila, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Sige, pagpatuloy natin. Ganun na lang ba yan? Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. So, sa panahon ng ating mga apostol at ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo nakipag-isa na sa Kanya, hindi na mahalaga raw yung pagtutuli. Yung pagtutuli kasi mga kapatid ay isang batas yan na binigay kay Moses. Ngayon, so hindi na mahalaga yun kung tayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So yung yung batas na ibinigay kay Moses ay hindi na mahalaga yon. Pero ano ba yung pinakamahalaga? Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay?
So, ang pinakamahalaga ngayon, yung pananampalataya na inuutos sa atin ng Panginoon Diyos para tayo'y manampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At yung pananampalataya na yun, may gawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, hindi lang basta pananampalataya, may gawa pala yung pananampalataya. Yun ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Pagpatuloy na natin. Sabi ng ating Panginoon si Kristo sa John 14:23, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. So, yun yung gawa ng pananampalataya, no? Gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ano ba naman yung gawa ng pag-ibig? Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. So, yung gawa pala ng pag-ibig, pagmamahal natin kay Kristo Jesus, ay yung tayo'y tumupad sa kanyang salita. So, sa simple na konkreto na paliwanag, ang ating Panginoon Diyos ay inuutos sa atin na tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus. No? So, yun yung utos niya. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo Jesus, ay hindi tayo mapahamak, bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Ngayon, ay ano naman yung pagsampalataya? Yun lang ba ganun na lang na ikaw ay naniniwala kay Kristo Jesus? No, merong gawa ang pananampalataya. Ito yung gawa niya ay pag-ibig. Ngunit, sabi ni Kristo, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. So, maliwanag na yung utos ng Diyos na sumampalataya tayo, ay yun ay may gawa ring pag-ibig at yun ay ang tayo'y sumusunod sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, bakit mahalaga yung pagsunod sa salita ng ating Panginoong Jesucristo? Sa John chapter 6 verse 68, sumugod si Pedro, Panginoon, kanina pa po kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So yung salita ni Kristo Jesus, kung ito'y sinusunod natin o tinutupad natin, ito pala ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Okay? So, kasi dito sa sa sitwasyon na ito, ay sabi ni Kristo Jesus sa mga kanyang mga apostol, ay kayo ba'y lalayo na sa akin, aalis na sa akin, no? Kasi yung mga ibang tao, nagsilayas na, hindi na sila sumunod kay Kristo Jesus. Kaya nga, tinanong sila. Pero ang sagot ni Apostol Simon Pedro, Panginoon, kanina pa po kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay, pagpatuloy natin. Okay, so yung salita pala ni Kristo Jesus ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Kristo Jesus, ang umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga salita. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, ito ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. So, maliligtas tayo doon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, na siya rin yung salitang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang iyong pagsampalataya. Ang ibig sabihin, kung sumasampalataya tayo at hindi naman tayo sumusunod sa salita ni Kristo, walang kabuluhan yon. Okay? Now, ulitin natin, naliligtas tayo saan? Sa salita
ng ating Panginoong Jesucristo na siya ipinapangaral ni Apostol Pablo. Kung maliban lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya, kung hindi tayo sumusunod o hindi tayo nabubuhay sa salita ni Kristo, hindi tayo maliligtas doon. Okay? Pagpatuloy natin. So, mga kapatid, yung pagsampalataya kay Kristo Jesus ay utos ng Diyos. Bakit inuutos niya? Sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Kristo Jesus, ay hindi tayo mapahamak. Saan? Sa pangalawang kamatayan. Yung doon sa dagat-dagatang apoy. Bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tayo ba'y naniniwala lang kay Kristo Jesus? Hindi. Sabi ni Apostol Pablo, may gawa yung pananampalataya natin. Ang gawa niya ay pag-ibig. Yun ay mahalagang gawa natin. No? Bagkus, sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 6, hindi na mahalaga yung batas ng pagtutuli. Bagkus, ang pinakamahalaga ay ang may gawang, pananampalatayang may gawang pag-ibig. Yun yung mahalaga. No? At ang sabi ni Kristo Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang salitang ng ating Panginoong Jesucristo ay maliligtas tayo doon. Ano? Kung tayo'y namubuhay, kung tayo'y sumusunod doon sa salita ni Kristo Jesus. Amen? Amen. And God bless us all. Amen? Amen. Amen.